Ayon kay Atty. Enzo, patay na raw si Pinoy, ngunit ang pinag-usapan ng bayan ay ang kabutihan na nagawa niya sa West Philippine Sea. Pakinggan naman natin ang ibinulgar ni General Parlade, ang sikreto ni Pinoy na kasamaan ang ginawa sa West Philippine Sea. Ayon kay General Parlade, ang pag-file ng kaso sa arbitration court ay muro-muro lang ang ginawa ng Pinoy administration. Alam nyo mga kabunyog, bilib din talaga ako sa power ni Pinoy. Patay na si Pinoy, patay na. Pero yung legacy na kanyang iniwan, pinag-uusapan pa rin natin. Ha? Parang si Pinoy namatay na, pero dalawang napaka-importanting bagay ang iniwan niya na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin sa ating bansa. Alin yon? Una, yung tungkol sa West Philippine Sea. 'Di ba panahon ni Pinoy, inireklamo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague at tinalo ang China sa nasabing Court of Arbitration. At noong 2016, lumabas ang ruling ng Permanent Court of Arbitration, panalo ang Pilipinas, talo ang China. O 'di ba? O kay Pinoy yan. Pinoy ang nagpanalo ng kaso natin sa kontra sa China, kaugnay sa West Philippine Sea. Patay na si Pinoy, pero yung kanyang mga iniwan ay pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. At ang pinag-uusapan tungkol kay Pinoy ay kabutihan, kagandahan ng Pilipinas. Di ba? Imagine ilang gobyerno ang dumaan dyan. Ngayon lang yan naayos. Ayan. So ngayon, ang comment nila, alam mo, mawawas out din yan pag lumakas ang alon at bumagyo, was out yan. Sayang yung mga milyon. So ano? Pero alam mo, Ina, sabi ko nga doon, nung pinost ko nung nag-comment ako dito, ano pala ang comment nitong mga taong ito, mga grupong ito, nung nagbubuhos ng dolomite doon sa West Philippine Sea. Panahon ni Pinoy yun. Panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures. Dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ayan, ang itsura ng mga islets doon sa West Philippine Sea nung sinisimulan pa lang. Nasaan kayo? 2013, 2014. O, nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment dyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yon, 4 na yan, tapos naging military bases na mga incheck. 2016, nung nakumpleto, at yun, nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon, sinisisi nila ang gobyerno, Pangulong Presidente, na hindi raw ina-actionan yung ruling na yon. Paano nga ba? Paano mo yan na-actionan? Nakatutok sa iyo yung kanyon ng incheck, yung mga ang tanong, ano ang ginawa nila nung ang mga isla na ito ay tinatambakan? Sabi nila, ang comment ng isang netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpa-file ang gobyerno doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at that time, nandun ako sa J3, sa operations ng Armed Forces, at nire-report namin itong mga reclamation na ito ng incheck doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito nung nalaman ko, yung pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si E.S. Ochoa, nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangolekta nung share niya doon sa mga dolomites at sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito. Zambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea. 2013, 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya nangyari yun. General Alam Parlade, po.
Before po tayo sa ating final message, ibig sabihin po ba nito, yung sinasabi kasi ng Aquino administration, isa itong kanilang legasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling na itong sa West Philippine Sea, mukhang sa kwento niyo po, sila ang mukhang nagpalala-pala ng sitwasyon po doon. Oh yes. Alam mo, walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ng picture ito. Hindi nila ina-actionan. 3 months, 4 months, 5 months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na yung nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng INCHEC, ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa yung mga lupa. Wow. So he earned from it. Oh yes, definitely. Ibinenta pala tayo. Binenta tayo. Ngayon, sasabihin nila ang traidor yung Pangulong Duterte, administrasyon nito. No, I'm sorry. Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko. Kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam yan. Nireklamo ng ating mga Naval Task Force sa Mindanao yung pagpunta, pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng INCHEC na naghahakot ng lupa. Grabe. Did sila, Ambassador Albert de Rosario, do they know this? I think they know it. Sa highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. No. I even asked the Chief of Staff then and the Secretary, National Defense, sir, why don't you call for the convening of the National Security Council? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon na mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinusuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na ano. Ang sabi ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Aquino said that. Noynoy Aquino presidency said that. Yes. At kaya hindi nag-convene ng National Security Council kasi siyempre malalaman ng ibang presidente, bakit ganyan ang nangyayari? National Security Council kasi kasama diyan yung mga past presidents, ang daming kasama doon. Wala, 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. So ang desisyon, wag nating let us not rock the boat. Ituloy lang yung kaso, but let's not rock the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng Ochoa at saka yung mga kasama pa nila dyan. Sino pa yung iba? Sino pa yung iba? Sila Lasierda? I don't know really. Okay, basta you're just sure about Ochoa. Oh yes, kasi every week nandun yan sa Zamboanga, nangungulekta ng duffel bag ng pera niya. Grabe. Sa mga susunod po na araw, magandang himayin din to, General Parlate, kasi big issue dahil lagi nilang sinisisi rin si Pangulong Duterte sa stand natin dahil nanalo daw tayo, tapos hindi daw pinaglalaban ni Pangulong Duterte ang bansa natin sa China. Pero bago po ang lahat, final message na po sa ating mga kababayang nakasubaybay po sa oras ito. Ako na muna. Sige po. So, Shock ako sa kwento mo. Alam mo, Yusek Lorraine, Ina, kailangan ulitin natin ito kasi yung iba kasi, yung unang sinabihan ko nito at sinulat ko ito, alam mo, sabi nila, wala, gumagawa ka ng kwento. Anong kwento? Gumagawa raw ako ng kwento. We cannot do that. Mag-invento ka ng kwento. Pumunta kayo doon sa AAP. Expose yan, General Parlate. Yes. So, anyway, Ina, ang sinasabi natin. Tsaka tinataya niya yung pangalan niya, tsaka yung niya, di ba? Yung reputasyon mo, di ba? You're right here on national TV saying it, di ba? Yeah. So, this is verifiable, right? Yes. At saka ang dami naming kasama sa AAP noon na nakakaalam nito. So, anyway, ang sinasabi na nating Ina. Shocked. Hindi tayo makabubun. Nang-impact natin. Kung palagay nitong mga dilawan na ito, mga oposisyon na tayo gumagawa ng kwento, no. Pwede niyong i-verify yung mga bagay-bagay na sinasabi natin dito. At paninindigan natin ang katotohanan dito sa laban kasama ang bayan. Hindi tayo pwede dito magsabi ng kabulastugan o gawa-gawa lamang. Yeah. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi malala ang sakit ng Pilipinas na talagang before we can change something, we really need to tell the truth, 'di ba? Kailangan sabihin natin yung totoo na talagang
talagang trinaydor tayo. Nandyan sila sa mga eskwela natin. Oo, yung mga pare, oo, yung mga madre, oo, yung mga teachers na talagang pinagkatiwalaan natin. Yan, sila yung nagtuturo sa mga anak natin para maging CPP, NPA, NDF. Kailangan